Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba ako kumita ng 3,000 pesos dito sa game na to kahapon. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo and also, i-hit nyo na rin yung notification bell natin para lagi kayong updated pag may panibago tayong upload regarding this platform. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So today, pag-usapan natin kung paano nga ba kikita dito kay Chronicles of Madrigal. Now, na-discuss ko na to on my first video, pero ipapakita ko lang din sa inyo yung proof, okay? Kasi baka sabihin nyo, ayun si BM, sinasabi lang niyan kikita, pero hindi niya namang ginagawa. So, papakita ko po sa inyo na even ako, ginagawa ko siya, kaya ako kumikita. Okay? And by the way, hindi ko naman sinabi dito na yayaman kayo. Pwede kayong kumita ng up to 3K per day, katulad na nangyari sa akin. But again, I'm not saying na like permanent na ganun yung magiging income nyo. So, somewhere like that amount. So, ang maganda lang kasi sa Flipe is that you can actually get items as long as masipag ka and also matyaga ka maglaro. Now, this game is only available on PC. So, unfortunately, for those mobile players na kasama natin sa Life Universe, hindi sila makakapag-try nitong game na to. But anyway, guys, maglalabas naman ng mga games na maraming play-to-earn mechanics. So, actually, nagre-research pa din ako. Guys, don't worry tumitingin pa rin ako ng iba't ibang play-to-earn games. Okay? Para may content natin dito sa channel natin. And also, mabigyan ko rin kayo ng idea kung paano kikita. So anyway, para maging updated kayo, ulitin ko lang, don't forget to like, comment, and subscribe dito sa channel natin para lagi kayong updated pag may panibago akong upload regarding sa mga play and earn games na for free at hindi kayo magbabayad. So anyway guys, mag-start na tayo. So, sabi ko doon sa first video natin, you can actually earn in a couple of ways like doing dungeons because you will get items, selling penyas. Yung penya, makukuha nyo yun sa pagbibenta rin ng items. So, either both, it's the same way. And the other thing is profession. So, pag-usapan muna natin is all about the profession itself. So, yung profession kasi hindi ko to na-discuss last time. So, let's say for example, hindi kayo nagpapa-level ng profession nyo. There's a low chance that you won't be able to get higher tier materials. Ano yung higher tier materials? Yung mga higher tier materials, yan yung mga legendary ore, okay? Yung mga legendary wood, okay? So, mataas yung value niyan, guys. Okay? I think ang legendary ore right now is naglalaro around 500,000 penya. So, try to imagine kung master nyo, like 100% yung miner nyo dito, okay? And then, there's a chance that you will be able to get that. Kasi, nandito yan, guys, no? Pupunta tayo sa item wiki. So, escape. And then, punta tayo ng item wiki. So, kung mapapansin nyo, nandito lahat ng item. So, yung mga legendary ore, legendary ore, ito. So, kung mapapansin nyo dito, dapat yung gathering level nyo is level 100. Okay? Bakit? Kasi pag hindi level 100, walang chance na lumabas yan. Okay? Walang chance na lumabas yung ore na legendary sa inyo. So, ang ginagawa ng iba, focus sila sa pagpapalevel ng profession, which is also good. No? Kung ang focus mo lang naman is mag-farm, like you don't have time to do the quest, you can start doing professions. Okay, yun yung palibelin nyo. Ang gagawin nyo lang, tatambay lang kayo sa isang spot. Okay? Isang spot lang yung tatambayan nyo dyan. Kasi, let's say for example, nag-iikot-ikot kayo, though makakakuha naman kayo or makaka-loot kayo doon. Pero kasi, let's say, wala kayo masyadong time. During idle time nyo lang siya ginagawa. 'Di ba? So, pwedeng ganun. Tambay lang kayo sa isang spot, tapos pag may nakita kayong pwedeng i-gather, i-gather nyo. So, pwedeng ganun yung gawin nyo, guys. Okay? So, importante na ma-level 100 natin yan. So, yung miner ko, guys, kasi dalawa yung account natin, di ba? So, this is focused on the dungeon base. And then yung isa naman is focused on the profession. So, ganun yung ginawa kong technique. Okay? Kasi mahirap naman magpa-level ng profession in both accounts. Or, totoo yan, mahirap yun. Kasi, ang hirap makakuha or ang hirap makahanap ng spot na wala kang kaagaw.
Usually guys, sa Garden of Rices ako nagpa-farm. Okay? So, sa Garden of Rices, iikutin mo yung buong map and medyo sulit yung ikot mo doon. Isang ikot mo doon, you will be able to gather at least 6 kinds of uh, material. So, pwedeng miner, pwedeng lumberjack. Kasi yung fisher, tatambay ka lang naman dyan sa isang spot na may tubig and then pwede ka nang mag-ano doon, mag-gather ng fish. So, ang naiba is itong lumberjack and miner. Okay? Again, 25% or level 25 yan. Ngayon, guys, papakita ko sa inyo yung chances. So, kapag, let's say for example, magka-craft kayo ng higher tier na axe, like let's say level 100, no? So, try to imagine, you will be able to get a collecting speed of 50% and then meron kang collecting luck na 45%. Ngayon, etong percentage na to, magbabari to because you are getting chances to get a legendary material. So, kapag na level 100 mo yan, ang focus mo ngayon is mag-craft ka ng mga equipment. So, ito yung mga requirements nila. So, yung isang account ko is currently level 75 na. So, nakapag-craft na tayo ng titanium pickaxe. So, tapos na ako dito sa titanium pickaxe. The next one na ika-craft ko is itong emerald pickaxe para medyo maganda-ganda yung bigayan pagdating sa collecting luck and collecting speed. Okay? So, para makita nyo tong sa crafting, press R lang. Okay? So, R tapos may crafting dyan. No? Ngayon, since napag-usapan natin yung profession, magkano yung pwede mong kitain sa profession? So, ako guys, hindi ako masyadong babad sa farming nito. Siguro 1 to 2 hours lang. Nakakakuha ako ng almost 6 na epic ore. Okay? And then, meron tayong rare. So, ito, ang presyo nito is around 45k to 50k. And then ito, ang presyo nito is around 15k. Ito, ang presyo nito is around 8k. May bumibili niyan. Okay? Ito, hindi masyado nabebenta. And then, sa wood log, nakakuha tayo ng 3. So, itong farming na to guys, wala pa tong isang oras. Like, 30 minutes ko lang siyang ginawa doon sa isang farmer natin. Okay? And somehow, we already have this amount of pieces. Swerte yan din naman. Pero minsan kasi, kapag wala kayong kaagaw guys, sobrang sarap mag-farm ng profession or ng materials. And yan yung sikreto ko kung bakit ako naka-accumulate ng 20M yesterday. Naka-accumulate ako ng 20M because of fees. Okay, yung mga materials, binibenta natin yan. So, yun lang. If you don't have time to level up your character, ang gawin nyo lang is kunin nyo lang yung quest for the profession. Okay? And then, doon na kayo mag-start mag-gather. Okay? So, yun lang naman mga brad, no? Isang way yan in order for you to make penya in this game. It's a lot more easier than yung pagpapalevel. Okay? Kasi yung other ways natin is, killing mobs. Pero mo, papatay ka ng maraming mobs. Like, maglulure ka ng marami, tapos papatayin mo para makakuha ka ng loot, di ba? So, try to imagine that. Medyo matagal siya. Okay? So, ito, tamang tambay ka lang sa isang spot and then you're all good. Di ba? So, ganun lang siya kasimple, mga tol. Alright? Now, paano tayo kumita ng 3,000 pesos? Kasi baka mamaya, yun yung tanong nyo kasi yun nakalagay sa title. Okay? So, kumita ako ng 3,000 pesos dito. Combination yon ng item at also selling ng penya. So, yung penya, na-sell ko siya ng 45 pesos per M. Okay? So, ang bumili sa atin is from China. May bumili sa atin na Chinese. Okay? So, yung Chinese kasi yung pangalan. Hindi ko alam kung Chinese ba yun, Vietnamese, or Singaporean. Kasi, parang somehow, yung itsura niya is somehow medyo Chinese ang dating. Okay? And then yung isa naman is bumili ng item sa atin. Ang nabiling item sa atin, guys, napakita ko na lang sa inyo. Okay? Ang nabiling item sa atin ay ito. Yan. Ancient 1. Yan yung nabili sa ating item. Ancient 1. So, search natin sa item wiki. Alam nyo lang, guys, swerte lang siguro din ako during that time. Kasi, karaniwan sa mga nalulot or nadadrop, okay, mababa lang yung attack. Usually, mga plus 5 lang yung attack, plus 10, plus 15. Ako guys, ang nakuha ko is plus 15.
So, ito yung nakuha natin. And currently, isa to sa mga hinahanap din dahil malakas ang mentalist dito. Sobrang OP ng mentalist dito guys sa Fly View. Ay, sa Chronicles of Madrigal, Fly View tuloy. So, ito yung nabenta natin. And may proof ako dyan, sinend ko sa ating Discord. So, if you want to check yung proof, nandun sa Discord yung proof natin about the payment. And yun. So, dalawang transaction yung nangyari sa akin. Thank God, mabait yung katransact natin. And hindi naman, open naman sila for RMT. Kasi nga, syempre, ang RMT is not allowed in the game. Lagi ko naman pinapaalala sa inyo na hindi allowed yun in the game. Okay? So, the best spot to farm with is usually Garden of Rises. Okay? So, bakit Garden of Rises ka nagpa-farm? Lalo na kung profession lang yung ginagawa mo. It's because yung spot na yon is paikot-ikot ka lang and sobrang daming resources spot. Okay? So, yun. Now, paano ko nakuha yung item? Okay? Yung worth 2,000 pesos na item. So, nakuha ko siya by doing dungeon. So, dito ko po siya nakuha sa Curse Aminus. So, dito lang kasi magdadrop yung mga item na yon. Okay? So, importante rin talaga na nagpapalevel kayo ng character nyo. Okay? Kasi sabi ko nga, dalawa yung klase ng level dito eh. Item level and character level. So, kung mataas na yung character level mo, ang focus mo na ngayon is pataasin yung item level ng character mo. Kasi, may required item level each dungeon na papasukin mo. Okay, katulad nito, dapat ang item level mo is 80. So, kung ang item level mo is 79, hindi ka pa rin makakapasok dito kahit na level 100 ka na. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, always remember na kapag magpa-farm kayo, you have to choose one path. Okay? Pero, okay din na ginagawa niyo ibang bagay. Okay? Sa pagpa-farm. Kasi para kahit paano, let's say, nabobore kayong gawin tong bagay na to, then you can just jump into another. Okay? Pero ako, yun nga, kapag downtime ko, ang ginagawa ko is nagpa-farm ako ng materials. Kapag trip kong pumatay-patay ng mobs, ginagawa ko is dungeon. Okay? But take note guys, to maximize, okay? Maximize these dungeons. Why? Kasi you are getting items as well. And etong gold nugget na lang, pag nakakuha kayo nito, nasa worth 50 plus K din yan. Okay? I think mas more than pa nga doon eh. Etong silver, nasa 15K. Etong bronze, nasa 7K, 8K. Okay? Diyan mo mabibenta yan. Then, ito din, makakuha rin kayo ng mga accessories. So, currently, mga accessories, naglalaro na lang siya around 1 to 1.5 M. Okay? Pero ako guys, nakakakuha ko lagi ng weapon. So, minsan dalawang weapon, isang axe. Minsan dalawang axe, isang weapon. Yun nakukuha ko dito. Kasi kaya ko na siyang i-clear mag-isa. Okay? Now, ito din, yung Molten Core, kaya ko na rin tong i-clear mag-isa. Pero mas gusto ko may kasama para mas mabilis. Now, itong mga bloody weapons, nabibenta rin siya. Okay, nabibenta rin yan kahit mga 10M. So, so far, you just have to keep on grinding. And by the way, may advantage talaga ang multiple accounts dito, guys. So, kung nakasampung account kayo, daily, guys, meron kayong 3 energy per account. So, kung meron kayong 10 account, 30 runs yung pwede nyo gawin. So, the higher or the amount of accounts that you have, okay, let's say for example, you have 10, more chances of you getting an item. And ibig sabihin nun, kapag nakakuha ng item, is pera yon. Kasi kung let's say for example, sa isang araw na lang, nakakakuha ka ng isang item. Let's say, kahit hindi naman weapon, kahit na nakukuha mo is yung suit, binibili din yan ng 10M. Okay? Naalala ko, nagbenta ako ng revenue suit. Okay? Yung revenue suit, binili sa akin ng 10M. Okay? So, that's the reason why nag-jumpstart talaga yung penya natin. So, yun lang naman. I hope may natutunan kayo sa video na to. Pwede rin kayo mag-join sa GC guys para if in any case, first hand, masasagot ko yung tanong nyo. No? Like, most of the time kasi online lang naman ako sa Facebook. Sa Discord, hindi na ako masyadong active kasi talaga. So, join kayo sa group. Again, ilalapag ko yun sa comment section. Now, if nag-worry kayo sa pagbebentahan nyo, you can ask me to be the middleman para at least, let's say may katransa kayo sa Discord or may kausap kayo in-game, tapos may tiwala naman kayo doon or wala kayong tiwala. So, you can ask me to be the midman and hindi naman tayo maniningil ng pera.
Okay, wala tayong mid-month fee. Okay, kung may katransa kayo, bibili kayo ng account and magbebenta kayo ng account, same thing. Okay? Again, yun lang naman mga bro. So, meron kayong questions, clarifications, violent reactions, or meron kayong gustong i-request na review, then lapag nyo sa comment section, gagawa natin ng review yan, and hoping na makatulong din yan sa mga taong nangangailangan ng extra income this month, okay? Or probably the next couple of months. So yun lang mga brad, maraming salamat ulit sa panonood, and alam nyo na, peace out!